What's up guys? Heyo. Sana namang weekend magkasama kami dalawa at syempre makakapag-vlog tayo, ibig sabihin Sunday syempre siya magdadrive. So ngayon pupunta muna kami ng Canadian Tire. Magbabalik tayo ngayon ng rear wiper kasi mali yung size na nabili namin. I mean mali yung socket, yan o, A kasi. Tapos ang sasakyan namin isang alam ko is C. Hindi ko naman namalay kasi sa picture sa likod, yan o, nakita nyo, magkamukha siya dun sa kung ano yung sakit ng likod namin. So papalitan lang natin kasi hindi na gumagana yung wiper namin sa likod, hindi na siya nakakalinis. Nawala yung goma. So, natanggal na yung goma. Siguro sobrang tagal na rin. Kasi hindi naman na napalitan yun. Oh. Saka gawa din siguro ng weather, ganyan. Tapos syempre, magpapaka-wash na rin kami along the way. Kasi doon din naman yun. Tapos bibili ata siya ng shoes. I think, sinaparan niyo sa last vlog namin. Muntik na siyang bumili kasi binalik niya yung shoes na binili niya. para daw makabili siya nung isa pang gusto niya. Diba? Napaka-scammer na yan. Suotin lang natin ng 2 beses sa sushi tayo ba? Ito si babalik. Tapos sasabihin brand new. Ay! Ay, hindi naman dito tinatanong. Ay, hindi ba Hindi nga tinatanong? tinignan. Tinignan. Hindi nga alam nung kahera, mama, ibang sapatos pala yung nandun. Magkaibang size pala yung binalik nila. So yan, punta muna tayo guys. Tapos mamaya, kwentuhan ulit tayo. Update lang din sa snow dito sa Sudbury. Medyo nagki-clear na. Kita na yung mga bato-bato. Nag-clear na din sila ng mga sadaan. Yeah, tinanggal na. Kita na yung sidewalk. Dati wala Dati yan. mong dito yan, oh. Ganyan, mataas talaga. Tapos isang lane nakakain lang. na. Ikaw, mag-drive ka lang. Ako mag-vlog. Chichi ko nga eh. Chichika. Mamaya ka na Jumika. Ayan na. Kita na. Okay na. Nakikita na namin yung daan. Kasi sobrang hirap dito nung after nung winter storm. Talagang ang tataas ng snow, tapos hindi pagkaliliko ka, hindi mo makita, ganun. Chika! Kanina, nung nagda-drive siya, gusto yung Chubika, ngayon nakapark na kami, ayaw niya. Well, dito kami ngayon sa Canadian Tire na, nag-try kami magbalik na nung wiper. Tapos, unfortunately, wala talaga sila nung size. Nag-try ako nung at least 1 to 2 inches above kasi yung harapan naman is pwede naman siyang mas mataas yung size, pero hindi talaga sukat, hindi tama yung sukat. Yeah. So baka online na lang din kami bumili ng wiper sa likod or Amazon or bahala na, pero gusto ko lang din share ano yung pag-return talaga dito. Sobrang bilis lang. 2 beses kami nag-return. Ngayon, kasi nga, sabi ko, check ko muna kung may size. So, ni-return muna yung una kong binili na mali. Tapos, kumuha ko nung feeling ko tama. Tapos, tinry muna namin. Tapos, ayaw pa rin. Binalik ko ulit. Tapos, yun, refund na lang. Parang mabilis lang. Hindi talaga nagtatanong-tanong na, ay, gamit na to, ay, ganyan. Tinignan lang kung tama yung wiper. Tapos, binalik na ulit. Ganun lang. Mabilis ang return dito and refund. Yeah. Ngayon, pupunta na kami ng mall siguro. Kasi Dapat nangangati na yung paa niya. No, dapat dadaan kaming grocery. Sabi niya ko, grocery lang natin. Ano mabibili mo sa grocery? Lemon nga. Lemon lang siya.
Kasi magsisisting tofu siya na ako. Ano lang, di man napapanis yung tofu. So, okay lang. Baka dyan meron sa ano. Dyan tayo pumili. Ay, wako. Yaw na. Tingin ulit tayo. So, punta muna kami ng mall. Tapos, kapag may time pa, mamaya after mall, gusto ko ulit mag-coffee shop. Bahala na kung anong open at kung saan. Check natin. Yes! Salita ka pa. Hey guys! We are back home! Di na rin kami nakapag-video gaano kasi after na namin sa Canadian Tire, punta lang kami sa New Sudbury Center, yung mall dito. Tapos, nag-check na ako ng shoes. And umuwi na rin. Saglit lang. Very quick lang din kami sa labas. Parang mga 2 hours lang. Yeah, 2-3 hours. So, ang binili ko is, pakita ko sa inyo. Kasi ano na naman to eh. I mean, halos lahat meron na. Ito. Yan lang yung binili niya. Kasi nangangat ito eh. Wait. Okay. Yeah, so ang binili ko is, ang binili ko lang is yung Puma na, ano nila, ano yun? Speed Cat. Kasi, ang ipiling ko sana talaga is, ano ba yun? Yung Adidas na Samba na Mary Chains. Kaya lang yung gusto kong color is walang size. Nandun na lang is yung white. Hindi ko masyado siyang bet. Parang feeling ko ano lang, normal thing. Normal thing? So, kaya yung Puma na lang binili ko. Though, yan talaga yung first na gusto ko matagal na. Kasi ito na lang. Silver. So, ayun. Yun lang. Bumili ako. Then, nabudol nila ako sa socks. Pakita ko sa inyo. May ruffles kasi. Tapos ito. Gusto ko, nakakahiligan ko kasi lately yung mga Mary Jane style na shoes. Tapos naka-socks, ganyan. Ng mga mahahaba. So, parang, it's so cute. Okay, I'll get it. Budol. Ay, bumili pala kaming merienda lang namin sa Tim Horton. Wrap for him and muffin for me and ice cup. Yan. Ayun lang, na-share ko lang sa inyo. Saglit lang kami, very short lang. And for today, ano tayo? Kakain muna. Yeah, and magchichikahan lang tayo kasi may mga nababasa kaming news ngayon na parang mag-change sa express entry na, ano yan? Yeah, yung sa express entry na program, yung kasama doon yung CEC, yung foreign skilled, and may isa pa eh. Don't know. Yeah, federal skilled. Yun. So, yeah, usapan lang natin konti kasi sa ngayon is magiging ano talaga kami. Maapektuhan talaga kami nun. Yeah. Kasi, as you all know nga, we have ano na ngayon, PGWP. And mag-go 1 year na by May. So, ano na kami, nasa gitna na kami ng process na para ma-reach yung certain points para maano kami sa CEC. Pero since magbabago, maapektuhan tayo. Pero sana... Ano lang naman to? Proposal pa lang. Yeah. So, ayan. Share lang din namin sa inyo yung mga opinions namin. Kung ano yung reaction namin about sa possible change na ito. Kasi ito daw yung biggest change since 2015 ata. Like 10 years, 11 years ago. Parang i-merge nila into one yung mga CEC, Federal Skilled, parang pagsasama-samahin na nila. Yeah, ilalagay ko na lang dyan sa description guys itong binabasa namin. Ito. Pati yung sa IRCC na news. Para ma-check nyo din. Yeah, kasi yung balita nga is permanent resident selection to favor higher earnings, job offers over Canadian experience as part of proposed express entry reforms. So, ano ba yun? Yung matataas yung wage,
Di ba? Yun na yung mga papaboran. Yung mga may mga job offer na kailangan mataas yung wage. Parang ganyan yung yung naisip ko doon. Pero pinaka na iisip ko ngayon is talagang maapektuhan kami kasi sa mga di nakakalam nun, yung pinaka pathway na tina-target namin for now is CEC talaga. Since magkakaroon nga ng changes na talagang maapektuhan ng CEC, maapektuhan kami talaga. Yeah. Yun nga, kasi nabanggit ko nga kanina, parang nasa process na kami talaga nung parang nagigain na lang kami ng konti pang points para maano na yung cut-off score ngayon. Kung change to. So, panibago kaming parang game plan. Kasi sa ngayon, so far, on track kami dun sa current. So, kung change to, yun nga, ang sabi dito is, yung 3 programs, like yung Federal Skilled Worker Program, yung Foreign Skilled, tsaka yung CEC is mag-merge na into one. So, ibig sabihin, wala nang basta may points ka, pasok ka. Hindi na, parang specific, ano na siya, occupation specific na. Parang ganyan yung naisip namin na mangyayari. Like, yung in-demand jobs lang per province or per city or whatever. Yun lang yung mag-focus yung pathway. Yeah. And yun nga, high wage. So, hindi natin alam kung ano yung parang bracket ng high wage na yun. Tapos, parang tatanggalin na din yung parang nabasa ko, tatanggalin na din yung extra points for example, may kapatid kayo dito sa Canada, matatanggal na din yun. Even yung parang extra 15 points if Hindi pala study foreign ka. skilled ata yung isa. Federal skilled din, pero trade. Tapos federal skilled worker, parang gano'n. Tapos yung sa language, parang ang nabasa ko, as long as CLB 6 or 7, parang okay na yun. So, hindi ko alam kung mag-vary pa yung points per kung mataas yung makuha mo or what. Ayun, tapos, ito yung removal or modification, which is yung French, yung nag-study nga sa Canada, sibling in Canada at spousal. Malaking yun, magiging changes for us kung sakali man. Ang sabi naman dito is, yun nga, proposal pa lang to. Pero, spring 2026 daw yung Siguro naman i-announce. hindi agad-agad yan. Kasi di ba yung nakaraan nga, in-announce yung PR to PR. Hanggang ngayon, wala pa rin, di ba? Spring, April daw nga April na ngayon. Halos mid-April na. So, ayun, maapektuhan talaga kami. Kasi nasa mid kami ng work permit namin. Yeah. Pero sa ngayon, syempre, hindi pa kami pwede talagang magpalit ng game plan namin. Kasi syempre, wala pa naman. Ano pa lang to, yung mga haka-haka pa lang namin na naisip lang pa lang namin na pwedeng mangyari. Mamamaya naman na kasama naman pala yung trabaho namin sa sa magiging changes. Sana by tier na lang siguro. Ayun Pati may nabasa din ako na parang if you have foreign experience, parang hindi na iba yung points nun kasi sa Canadian experience, parang pagko-combine na rin nila. Kung same naman, like position, ganyan, or same tier or NOC na naglaland, parang i-combine yung points. I don't know. So, actually madami itong news na to, ang daming nilang parang plano, no? Kasi unlike yung ibang news, parang, lang, babaguhin lang na ganito, focus lang sa skilled worker, yung mga management role, ganyan. Ito parang per talaga, per criteria, parang may babaguhin sila. Yeah. Kaya, let's hope for the best na lang. Kasi wala pa naman. So, pa lang din kami. Kung ano yung namin ngayon, plan namin ngayon, yung pa din. Yun muna for now. Yun lang, gusto lang namin i-update lang din kayo kasi parang ang tagal na rin nung last video namin na napag-usapan yung status namin dito or yung plan namin for our PR. So,
Ayun, CEC kami. Meron pa palang isang, at least may positive na news, yung about sa co-op work permit. Like, hindi siya kailangan for post-secondary students. Like, di mo na kailangan ng yung work permit na papel. So, enough na yung study permit para makapag-placement ka for co-op. Parang to eliminate lang lang yun. Parang simple change lang yun. To eliminate yung extra papel mismo. Pero kapag secondary student ka lang, kailangan mo pa rin ng co-op work permit. Hanapin ko nga. Yeah, but that's baka malito kayo. Different siya dito sa pinag-uusapan namin ngayon. Hindi, nga. Yung nga sinasabi ko. Ayun post-secondary students, international students in Canada no longer need separate co-op work permit for mandatory work integrated learning. Kasi 'di ba nung sa mga international students diyan before this video, kailangan nyo ng co-op work permit or yung school is DLI para maging co-op siya. Para pwede kang mag-co-op ganun, 'di ba? So, kailangan mo nung extra ng papel. Dalawa kasi matatanggap nyo, yung study permit, tapos yung co-op work permit. Ngayon, hindi na kailangan ng co-op work permit kung magpo-post-secondary, kayo, study. Yun lang naman ang nabasa kong changes about dun sa co-op naman. Purpose. Ayun. Kasi parang marami nga naghahanap ng papel ng pagka mag-apply ka ng co-op, nasa yung papel mo for co-op work permit. Parang ganun. Yeah, so that's naman, magbe-benefit is yung mga mag-a-apply pa lang ng international student. Kasi for sure, yung mga nag-apply na kakadating ng Canada, may natanggap na sila. So, ito yung mga for, bago mag-a-apply. And I think not all DLIs na institution or school is may co-op. Parang depende pa rin sa program mo ata. Ayun. Actually, hindi ko pa masyadong gets to kung ano yung mismong sense nung change. Pero ang nabasa ko nga lang, to eliminate extra parang paper, nga lang. Tapos yung hours, ganyan, ganoon pa rin. So, wala pa rin changes kung ilang oras ka pwedeng magtrabaho sa student. Yeah, ganoon pa rin. Okay, binabasa ko pa rin sa website ng Canada. Yeah, so yun lang, na-update lang namin kayo kasi wala, quick update lang din sa kung ano ba. Kasi ang daming, yun nga, patuloy naman yung changes and ngayon, syempre, na tayo, ang focus na natin is like for PR na talaga. Kaya naghihintay lang din kami kung ano yung mga mababago ba talaga para kami, ano lang gagawin natin na bago, ganyan, para mag-iisip na kami ulit. Kasi, yun nga, PR to PR, wala pa din naman. Parang, ang tagal lang ng pag-iintay. Pero sana kahit pa paano, syempre, is, pa rin, yung makapasok pa din kami sa pool. Kasi kung lahat babaguhin, di ba? Ang hirap ng Plan B talaga. Oo. Magpa-plan B. Sana is ma-announce na nila kasi tumatakbo ang oras. And sabi nila spring and itong tier to PR is April. Which is April na ngayon. Kaya hintay-hintay lang. Mas maganda i-announce nila soon. Like, sooner than later. Kasi para at least alam na namin kung ano yung gagawin namin. Kaysa mag-aabang kami. Like, i-push pa rin namin yung pathway namin ngayon. Like, to accumulate points. Tapos biglang mag-a-announce na, ay, wala pala. Mawala kami ng time. So, much better na, para sa akin na, mas better na i-announce nila as soon as possible para at least yung mga alanganin na yung validity ng work permit is alam ko nang gagawin. Yeah, let's see. Let's just hope for the better. For the best. Yeah, kasi parang medyo nga din sila, di ba sabi, gusto magpa-uwi, ganyan. Pero lately, sobrang daming draw. Halos every other week may draw, ganyan. So, hindi natin alam kung ano ba yung parang plan talaga nila. Kung ano yung gusto nila. Kaya, sana mag-announce na sila soon para naman makaplano tayo ng maayos. Kung
sobrang maapektuhan ba or kaya pa din kami dun sa plano namin ngayon. Kung mag-work pa din, kung ano yung ngayon, yung kung ano, yeah, basta yun. Yun lang. Gusto lang namin i-share. Sana ma-announce na nila para lahat ng kagaya naming nag-iintay is maka-prepare na rin kung ano ba. Kasi tulad-tulad naman tayo na lalo na yung mga galing student, tulad-tulad naman tayo ng parang goal na for PR talaga. Ayun lang guys, sinam lang namin kayo ulit for a short video ngayong weekend. Sana ay nag-enjoy kayo sa aming video. And don't forget to comment, like, share, and subscribe to our channel. Until next time guys, bye-bye!